report? Walang report? Walang report. Dadalan daw tayo dalawa. Ito mga, hindi kasi meron tayong mga inaantabayanan pa tayong mga balita today. Ang Ayan. dami nagpipiesta ngayon. Payday Friday! Asahan nyo na ang traffic. Naman. Dito lang sa may atin, sa labas, ang tagal. Oo, kaya lang parang katulad nung sabi mo kanina sa TNVS, sobra po talaga yung surcharge nyo. Ang lupit ng patong ninyo sa presyo. Bakit ba? Pamasahe. Bakit pa ganun? Oo. Hindi, actually, dapat talaga din mare-regulate din yan. Kasi hindi man po pwedeng, kung gusto na lang nilang mag-impose na ganun, ikaw parang wala ka nang magagawa, Correct. diba? Dapat naman Pero regulated din imagine mo, yan. ito yung daily route ako Bahay, House of Representatives. Pag regular taxi, 127 max yun. So bigay ka na 150, okay ka na, may tip ka na kay Manong. Ngayon? Pero pag nag-Uber ka at saka nag-Grab ka, hindi sila bumababa ng 200. Ha? 221 ang minimum. Talaga, alam mo, ikaw parang may dugong bugaw ka, no? Kasi 21, ganun yung mga 21, di ba? Mag-diction mo, no? 21. So, mga 70, 221. mga ganun. Oo. Yun ang regular na patong talaga sa presyo kumpara sa regular na taxi. Kung hindi lang mahirap sumakay at mag-hail ka ng taxi sa kalye, hindi ka, pipiliin mo pa rin yung regular na taxi. Pag naging congresswoman ka na, wait. May Anong immunity gagawin ka sa mo? traffic. Namatay na ba yan? Hindi na niya... Namatay yung Kasi issue, diba ang pero... Malacanang hindi rin sumang-ayon eh. Oo. Kasi parang... Oo nga, kasi diba ngayon bihira na nga yung nagwawangwang eh. Pero At saka ano mo, San, parang yun pinagpipilitan mo lang yung issue, pero sa totoo lang, kahit hindi mo sabihin, pag nalaman naman ng mga traffic enforcers sa kalye na congressman yun, totoo sakay yun. nun, huhulihin ka ba? Diba Siyempre kaya nga minsan, hindi. sabihin nga nila, minsan hindi sila makakapanghuli. Bakit? Ano yung congressman? Oo. Ganyan, O diba? kaya makita pa lang yung 8 sa plaka mo, na hindi ka napaparahin. Gagawa mo pa ng ano na si congressman? Medyo tumahimik yung Naglaylo issue na yun, siya. pero may bago. May bago nga. Ito yung legislative police. Yun naman. Oo. Mas matindi. Mas matindi kasi para siyang kung ang presidente may PSG hanggang kanyang pamilya ay kasama sa isi-secure, ganun din yung proposal ni Majority Leader Fariñas. Pati pa property nila, babantayan, ano? Yung property ng House of Representatives. Kayo na. Kayo na. So, kaya lang, pati anak. ang sinasabi naman niya, ang paliwanag ni Majority Leader ay ganito, hindi daw po yun, inimbento niya yung konsepto kasi meron ng ganong sinusunod ang US Congress. So talagang yun ang nakikita nila mga immediate concerns, ano ha? Sa dami nang nangyayari sa paligid, mga talagang personal yun na. interest concern. So sabi niya, sa dami-dami ng mga problemang dapat mong pagtuunan ng pansin na para sa kapakanan ng mas nakararaming Yan. Pilipino, naisip niya ay legislative police talaga. Yan. At Marami traffic pa namang immunity. iba, kaya lang siyempre yun ang controversial, so Pero hindi na- lumutang. Ano yung iba? Marami. Ano yung iba Nandiyan na ang- sinusulong nila na matutuwa kami? Marami sana eh. Pero hindi ko, siyempre Tino, hindi ko pwedeng pulutin na sa isip ko. Marami, pero wala ka maisip, di ba? Ikaw talaga, iniipit mo ako. Meron naman list yun, kaya lang siyempre hindi ko ma-memorize. At isa sa mga next na, siyempre, pagtutuunan ng pansin ng House ay federalism. Asan ka? Federalism, ang gusto nila, matapos yan, bago mabumaba si Presidente, ang malaking tanong lang ay kung tuloy ang maisa sa katuparan. Kasi kung hindi, malabo na yung federalism eh. Sige, wala na yung traffic immunity, yung legislative police. So, susunod na yan. Well, hindi natin alam kung gugulong din siya sa committee level hanggang makaakyat ng plenary. Pero at least napapag-usapan. Napapag-usapan. Oo. Kasi siyempre, di ba parang ang tao naman, alam mo, gusto niya parang pag may mga pinag-uusapan sila, yung tingin nila, mas apektado rin ng mas marami. Oo. Kaya lang alam mo to, ang problema kasi nakatuon sa interest ng mga kongresista at kasama doon ng senadora. Hindi lang naman po pang kongresista ito dahil legislative police kasama yung buong legislatura natin. Ang tingin ng marami ay puro naman pansarili yung iniisip. Ina nga, kaya nga, di ba? Kaya ito sa mga TNVS na yan. Yan mas marami yung nakikinabang dyan. So, maraming interesado dyan na, hoy, yung mga surcharge na yan pagtuunan nyo din ng pansin. Ang traffic, halimbawa. Correct. Ang traffic, may nakikialam pa ba? May nakabitin pa rin yung traffic, hindi na siya Traffic Crisis Management Act eh. Hindi ba na yung title kasi? Ano na? At saka ang concentration lang Traffic Crisis Management Act. Wala na emergency powers si Presidente. Wala na doon yung management, I think. I think it's traffic crisis. Lalo't Bermans, no? Everyday ng crisis natin. Wala na akong nakikitang management. Pero sinasabi nila yung administrasyon, pero hanggang ngayon, hindi pa po nakakawala sa House Committee on Appropriations. I hope it's really one of their Do we priorities. really have to speak in English? Hindi, ikaw Wala na kasi si Joel. naano ko sa salita mo mga diction mo, it's so, Really? yeah, you know what I mean.
May makukonta na ba tayo? May report Oh, na. sandali lang. Happy Oh. Fiesta, Happy Fiesta. Dami nagpe-fiesta ngayon sa Kala ko Leyte. Mayo ang mga piyesta. Sa Baile family na sa Baile Street sa Iligan City doon, nagpe-fiesta sila doon. Iligan. Alam mo bang ang dami nakikinig at nanonood sa atin sa Iligan? Sino ba nasa Iligan? Si Benji doon pa? Oo. Si Benji sa ba hindi Marawi. pa na-recruit? Siya po ay Bureau Chief at Loan Chief ng DCWB sa Marawi. Kala ko na-recruit na siya ng ano, di ba? Parang ISIS? Hindi, nung sundalo. Ay, alam mo ba, San, merong congressman na nagsabi sa akin ng information. Hindi ko nabanggitin kung sino siya. Bakit? Hanggang Visayas, may recruitment na nangyayari. Nang ISIS? Oo. Oh, Pera ang katapat. sa bagay. Kasi Oo. di ba, alam mo, pagka dinala mo yung recruitment sa mga kalayunan. mga malalayong lugar, yung Oo. medyo scarce. Yung opportunity sa opportunity trabaho. to grow Naks. and to get employed. Yes. Hindi, Yan, tsaka doon, talagang- di ba, sa Eastern Visayas kasi, nandun yung nabiktima ng typhoon. Kaya na, Di ba, sa kahirapan. Kaya ang talagang dali ang kung ano yung sa recruitment. kanila yung pwedeng pagkakitaan. Oo. Di ba kaya sa Mindanao, yung mga sa Basilan, Sulut, Tawi-Tawi, kaya Ang sila, galing masamantala kasi wala eh. silang livelihood na ano, yun ang Correct. maganda din na papagtuunan. Teka muna, balikan daw natin, babalikan si Alan o ngayon na? Tawagin na. Tawagin na si Alan. Sa Digan Bayan, natanggap na raw yung notice na nakapagbayad na ng piyansa si dating ARMM Governor Nur Miswari. Alan? Naipadala na sa 3rd Division ng Sandigan Bayan ng patunay na nakapaglagak na ng piyansa si MLS Founding Chairman at dating ARMM Governor Miswari. Sa ibinenta ng notice mula sa Davao RTC sa Sandigan Bayan, aabot sa 460,000 pesos ang binayaran na piyansa ni Miswari para sa kanyang cash grab at malversation through falsification of public documents. Sa kaso nito, magtatakda na ng arraignment sa kaso ni Miswari matapos makapagdagat na ito ng piyansa. Nauna nang nakitaan ng probable cause ng mga magistrado ng Sandigan Bayan na inihaing kaso laban kay Miswari, kaya nagpalabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Hindi kaugnay sa manumalya umunong pagbili ng mahigit sa 115 million pesos na educational kits para sa mga pampublikong paaralan sa Autonomous Region Mas ng Mindanao, habang si Miswari pa ang gobernador noong 2000 hanggang 2001. Ang yung kapitwaran datos ng GLA sa Radyo DCWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Salamat, Alan. Metro Manila. Ayan na. Ngayon, galing si Benji sa Marawi. Si Bouncing Bebe Boy. Live po mula sa Luzon ng Marawi. Ang tawag mo? Bouncing Bebe Boy. Alam mo ba siya ang pambansang Baymax? Oh, John Lloyd na Benji pa. Yun na po mga grupo nagbabalak mag-asig ng John kalugulon Lloyd, sa Luzon ng Marawi at iba pang lugar sa Lanao del Sur. Mapait ang sasapitin ayon sa militar. Ayan tayo sa mga bantay. Benj, magandang umaga. Yan ho ang resulta ng telco Kala ko yan ho ang boses ni Benji Liwanag. na dumaan sa tunnel, ano, ganon. Paulit. Sayang yung report ni Tayong Benj. report. Hoy, di ba sinasabi, yung gulo sa Marawi ay End of September. bukas na tapos Dapat eh. bukas tapos. Kaya medyo takaw na rin doon sa mga parang puna na kasi pang ilang beses na nga naman sinabi yan. timeline, oo. Pero syempre tayo bilang mga Pilipino gusto natin talaga matapos na yan. Kasi syempre yung mga sundalo Oo. natin diyan, yung iba hindi pa siguro nakakauwi sa kanilang mga Oo. pamilya. Bukod sa ilan na yung namatay. Dami. At saka bukod doon, habang lumiliit yung lugar ng combat, di ba, lalong nagiging fierce yung labanan. Intense. Oo, yung intense. Ang labanan. Fierce. Kasi patayan na talaga yun, di ba? Okay Balikan na, natin Benji. si Benji. Benj. Benji. Magsilbing babala sa sino man taga-suporta ng mga hotel na ganap na pagtatangka ng maarmadong grupo na sumunakay sa isla ng Baut sa bayan ng Bacolod, Calawi sa Lanao del Sur. Sinabi ni Colonel Romeo Browner, Deputy Commander ng Joint Task Group Ranao, handa ang puwersa ng militar at pulis para pigilan ang aromang armadong grupo na nagbabakalak na manggulo. Maliban anya sa puwersa ng militar at pulis, may kakayahan din ng mga lokal na pamahalaan na mapigilan ang banta ng terorismo. Sa ngayon, ayon kay Browner, nasukol na o hindi na makakawala pa ang armadong grupo sa isla ng Baut. Pinasabog na anya ng airstrike ang mga bangkang ginamit ng armadong grupo. Malakihan niyang posibilidad, reinforcement o dagdag na puwersa ng maute ang naturang grupo. Sa ulat na kanyang natanggap, nasa 7 hanggang 8 ang armadong grupo na dula ng 4 na bangka. Paliwanag ni Browner na dahil sa patuloy na plano ng maute na tumakas sa main battle area, maaaring gamitin ang mga bangka ng armadong grupo na sumundo sa kanilang mga kasamahan sa loob. Napapaligiran na anya ang isla ngayon at hindi tatantanan ng airstrike hanggat kailangan. Live na rito sa Marawi ang inyong kapuso, Benji Liwanag,
GMA. Super Radio, DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Tunay na pambayan, walang personalan. Salamat, Benji Liwanag, mula po yan sa lungsod ng Marawi. Samantala si Divine Reyes naman po ay nasa Bonifacio Global City sa Taguig. Dahil yung earthquake drill ay nagsimula na. Ayan, Divine, kumusta dyan? Minsan, eksaktong alas 10 ngayong umaga matapos nga tumunog yung alarm na dito sa BGC, Bonifacio Global City, sa Taguig, ay naglabasan itong tinatayang 2,000 mga empleyado, ito yung mga construction workers, mula sa 4 na building na tinatayo dito sa 11th Avenue at kung saan nga ito bahagi ng kanilang isinasagawang earthquake drill sa ngayon. Kanya-kanyang nakapila, organisado yung pagpila, palabas ng mga gusali, itong mga construction worker na ito at sila ay inaalalayan din ng mga nangangasiwa ng kaligtasan sa mga gusali na ito. Sa ngayon ay sarado itong 11th Avenue, particular na sa pagitan ng 26th Street at 32nd Street. At meron din iba pang mga kalsada na sarado dito sa Bonifacio Global City. Yan nga po ay para bigyan daan yung partisipasyon ng mga nagtatrabaho dito sa BGC sa earthquake drill. At kanina rin dito sa 11th Avenue na ito, merong nagpakita na sila ay may mga nasugatan at pinakikita paano yung mabilis na pag-aksyon ng mga medic ng mga kumpanya na naririto sa mga madidisgrasya sa kanilang mangyari, yung pinangangambahan na the big one. At inaasahan na yung iba pang mga building dito ay makikilahok din sa earthquake drill. Ilang kalsada yung nakasarado dito. At sa ngayon ay matapos yung saglit nila na pag-evacuate mula sa mga gusali, kasunod ng paglindol, umano'y paglindol, kung may paglindol, ay organisado ring nagsibalikan sa mga gusali itong mga construction worker. Hanggang alas 12 po ngayong tanghali, yung itong earthquake drill, BGC-wide po ito, kahit may mga kalsada nga ang sarado, kahit inabisuhan nga po yung mga motorista na medyo iwasan muna yung mga lansangan na sarado sa mga oras na ito. Ang inyong kapuso, Divine Reyes, GMA Super Radio, DCWB, walang kinikilingan, walang pinuprotektahan. Salamat, Divine. Ang oras po natin, 10:14. Double A! Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Nasa linya na natin si Senador Manny Pacquiao. Abay, nasa China pala si Senador. Senador, good morning. Good morning, sir. Morning. Good morning po, Senator. Nako, Senator, magkasunod yung yung parang nagiging laman ka nung parang puna doon sa sinasabi parang ka doon sa nag-interact ka doon sa nag-post siya doon sa IG account. Ano mo doon? Ano bang reaction mo doon, Senador? Paano po ba pa talaga yung nangyari, Senator? Ay, doon sa IG? Oo, yung dalawa magkasunod yung isa yung sa si Arzelea? Azalea, yung isa parang sa Amerika ba yun? Oo, ano Paano ba po ba nangyari? nangyari doon, Senator? Yung isa, gusto niyang interviewin ako, papuntahin ako doon sa studio nila sa New York. Ito yung pangalawa? Tapos, ang sabi ko, wala ako sa Amerika. Sabi ko, nasa Pilipinas ako. Tapos sabi ko,
sabi ko kung gusto niyo, you can call me anytime. Interview. Kaya meron ka nga doon na parang status na you can call me anytime. At saka, di parang may kinalaman ba to sa ano? Kanina banggit ko, parang may kinalaman to sa sports, itong show na to? Yes. Kasi ako kasi nag-handle ng yung Instagram ko. Ay, ikaw mismo? Pag may nakita akong live, pag tinignan ko yun, mag-appear kasi sa kanila na, ay, si Manny Pacquiao is joining. So, babatiin kanila. Tapos, pag makilala ka nila, and then, siyempre, magbabati ka rin, hello, gano'n ka. Kaso lang, syempre ngayon parang pinapalabas naku, itong senador, dalawang pareho pang babae yung nagkakaroon ka ng interaction doon sa IG. Parang binibigyan na agad nila ng malisya. Hindi yung sa New York na yun, marami sila doon, yung 3 lalaki, babae, yung ka-IG ko nung Oh. So parang nalagyan lamang po ito, Senator, ng mali siya. Oo, ganun lang. Maliban po dun sa last time na nagkaroon kayo ng chat do sa IG, nagkaroon ba ng follow-up sila para do sa interview invite sa inyo, sir? Hindi ko na alam kasi hindi ko naman binigay yung number ko. And then, hindi na ako naulit nag-IG. Hindi ka na nag-IG ngayon? Senator? Hindi na ako nagpipindot ng mga Hindi ka na mga live? Mga live. Oo, kasi ganun din ba yung nangyari kay Arsay Doon, sir, Lea? parang ikaw ba yung nag-initiate doon, sir? Kasi you were, sabi mo, hello, where are you from? Yung kay Arsay Lea. Yung kay Arsay Lea. Kayo ba yung nag-initiate ng conversation with her? Hindi, binati nila ako kasi mag-appear naman doon pagka ka. Pag nag-view ka. Mag-appear doon na Manny Pacquiao is joining. So, pagpapati sila, oy, Manny Pacquiao, hello. How are you? Ganun. So, siyempre, mag-hello ka rin. Oo. So ano ang meron bang... Senator Anto, may lesson learned ka ba dito na huwag na nga kasi binibigyan pa ng malisya nung iba. Alam mo naman sa panahon ngayon parang grabe nga itong social media minsan masyadong Source ng intrigues. Masyadong malupit. Senator? Sa akin, pag-pray ko na lang sila. Pag-pray mo na lang Pero sila. active pa rin po yung IG account niyo, Senator. Active man. Active. Sa bagay, di ba pag tumitingin ka sa mga ganyan, minsan ako-curious ka kung ano yung mga napifeed na live di ba, Senator? So, ang hirap... Pindutin mo. Oo. Hindi, actually, kahit yata hindi mo pindutin di ba? Parang alam nila na nag-view ka O, halimbawa, si Senator, syempre... Kung malalaman nila na mag-view ka, malalaman ka agad nila na... Syempre, pag sabi nga ni Senator, siya mismo yung administrator, account niya yun, makikita nga naman. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Senator? Kahit ako, pag may nag-live ako at nakita ko nanonood sa Senator, babatiin ko yan. Ay, Senator, gaganunin mo siya, di ba? Oo. Siguro, sir, extra ingat kasi Manny Pacquiao to Manny Pacquiao ang magpipindot ng IG account. Kaya siguro nalalagyan po ng mali siya si Manny Pacquiao kayo. Marami lang mga masamang isip. Oo, marami lang masasamang isip na nasa paligid, di ba? Ano lang. So ngayon, hindi ka muna mag-review. Wala mo na i-review. Magpo-post na lang. Post na lang, oo. Anyway, Senator, ano sabi po ni Jinky? Oo, doon sa Sanay na intrigues. siya. Pareho pa naman babae yung inaano sa'yo ngayon. Na-intriga. Yung na-intriga sa'yo. Wala man. Ganun man talaga ang pag nagsusunod ka sa Panginoon, walang ano bang gagamitin ng devil to distract you, di ba? Okay. So ito parang ano lang sa'yo. Yung mga part of the devil na mag-distract sa'yo to lose your focus to God. At least si Jinky naman parang Settled na yun sa relationship nilang dalawa. saka secure na siya kay Senator Pacquiao. Dahil alam naman niya si Senator kita mo naman. Loyal. Pero maganda yung gupit mo, Senator. Kanina pa namin pinag-uusapan ng gupit mo, Ganda yung gupit Senator. mo. Ayos, Bagay sa'yo. Yung gupit ko maganda. Oo. Bagay sa'yo, para kang 10 years younger. Naks na naman.
Oh, ay, di ba? Senator, doon sa ano, yung nangyari Resolution. dito. Resolution na sinasabing, ilan ba sila? Pito na hindi daw. Oo, hindi daw po kayo pumirma doon sa resolution. Yun po ba'y naipakita sa inyo? Na nakumukundi na doon sa killing sa pagpatay minors. Mga Oo. minor. Kayo ba'y naparating ba sa inyo yun? Yun ang ano namin pinagalit ng majority dahil dapat binigyan kami ng kopya at pinakita sa amin. Mhm. So yung pito, Kasi hindi kami, yung pito may na... anino nung resolution na yun, hindi kami nakabasa, hindi kami nakakita. Okay. So wala ho yung pito na yun. Wala kayong kasi nakausap ko din noon nakausap din namin sa si Senator Subiri. Sabi niya, hindi nga dinala yun sa opisina namin eh. Wala talaga kaming ano. Tapos ang ano lang namin doon si Dilima nakapirma, nasa kulungan kami nandiyan sa opisina. Kasama kami araw-araw Aba, nadala sa custodial center. Hindi kami binigyan, no? Nadala sa Ang custodial nakapirma doon, center. Senator, ay puro mga minority senators, di po ba? Ito yung mga LP and Yes, allies sa Senate. Yes, So baka talagang intended yon para sa kanilang grupo lang. Kaya lang, nung lumabas na social media, dahil wala ang pangalan ninyo doon, kayo yung mga napuntirya dahil hindi kayo nakasign. Meron naman silang binigyan ng kopya. May mga binigyan silang kopya na ibang mga majority nakapirma. Pero pili lang nila yung Binigyan. Hindi lang, oo. Ay, ano tingin niyo doon? Anong may mali siya ba doon? May motibo? Siyempre, isipin namin intentional talaga. Yung plano nila. Pero may kinausap kayo doon doon sa mga nasa likod nito na parang ano nangyari dito? Bakit hindi naman nakarating sa amin tapos lumabas na nga sa media, di ba? Na kayo parang Sa internet, lahat ng social accounts, oo. Kinausap niyo ba? Parang ano ba nangyari dito? Kung sino man ang responsable doon sa pagpapapirma no, pamamahagi ng kopya ng resolusyon? Yung yung mga nag-utaw nun. Ano paliwanag sa inyo? Tinanong niyo ba? Sir, ganito. Paliwanag. Maraming paliwanag pero siyempre isipin namin na sinadya ninyo dahil yung iba na malayo nakatanggap ng kopya. Oo nga. Yung dito lang sama tayo hindi nakatanggap ng kopya. Pero magkakaroon ba kayo ng dyan, sir, investigation? Kasi maraming mga senators na nagre-reklamo and gusto yatang matuntun dahil, mga kapwa niyo senador yung pinagdududahan. Ano yun sa Ethics Committee? Sa Ethics Committee. Okay. Modo proprio po yun, sir. Ibig sabihin, wala na kailangan na mag-file ng resolution, kundi automatic na imbestigahan ng Ethics Committee. Nagsalita naman sa floor si Gordon. Senator Gordon pa. Parang parang ang dami nangyayari sa Senado ngayon. Si Senador Trillanes gustong palitan di ba? Si Senator Gordon doon sa Senate Blue Ribbon Committee. At gusto niya rin papalitan si Senate President Coco Pimentel. Oo nga, ano bang reaction mo doon, Senador Pacquiao? Ayaw kasi natin, tayo naman, hindi tayo, gusto natin parehas. Ayaw natin, para sa akin, ayaw namin na, para sa aming lahat, ayaw na gamitin yung committee para sa personal interest o gamitin para ipin down yung kumbaga pangit naman yun. Gamitin yung isang committee ba para lang sa pang sariling interest. Hindi maganda. Yun ang iniiwasan natin dahil ang mga komitiba, nandiyan yan, maraming mga komitiba, nag-investigate for enable legislation. Kaya lang kasi di ba parang ang hindi magandang tignan na parang merong parang bangayang ganyan sa Senado na parang ang daming dapat pagtuunan ng pansin tapos napo-focus doon sa mga ganung parang intriga sa loob. Intriga sa loob. Di ba, Senador? Kaya nga daming mga dapat pagtuunan. Ipasa na pagtuunan ng pansin at kasuhin dahil para sa bansa natin. Yun pang ang pinagtutuunan nitong mga ito,
yung paano ipin down yung administration, yan ba po gobyerno natin ngayon? So Yun ang parang ano eh. hindi nakaka-focus tuloy eh. Kasi yung tao, yung publiko doon nakikita nila parang itong mga senador natin, sila mismo nagbabangayan eh. Paano magkakasun? Di ba kasi parang ang nagiging isip dyan ng tao, paano ka makapagpapasa ng isang batas na merong malaking Na para sa tao. na pangkalahatan? Kung kayo mismo, merong parang hati kayo eh, divided. Parang ganun ang tingin ng taong bayan sa nangyayari ngayon, senador. Oo nga eh. And I believe na, kumbaga, sabi ng Bible, if a house divided against itself is not, that house cannot stand. If a kingdom is divided against itself, that kingdom can stand. So wala tayong magagawang trabaho kung palaging ganyan. Kailangan magsiservisyo tayo para sa taong bayan. May magawa tayong tulong makabuti sa ating bansa. Hindi naman inaalis na, syempre ganyan talaga sa gobyerno. Talagang mayroong oposisyon, may pupuna, may pupuna. That's part of democracy, oo. Parang hindi lang din maganda tignan na ito nga, na tinan mo, imbis na nakapokus ka sa mga mas malalaking agenda. At saka, di ba, Senator, ang Senate ng parang natitirang, parang tumata yung independent na sangay ng gobyerno eh. Di ba? Kasi ang House, alam naman natin na majority, more than 200, ay kakampi na ni Pangulong Digong. Pero pagdating sa Senate, talagang hiwalay siya na republika eh. Hiwalay naman. Ang binabasihan namin yung, kumbaga, yung tama, yun ang pinunindigan namin. At saka yun ang iniwasan natin na gamitin ang isang komitiba ng personal interest. Sir, doon sa banta ni Trillanes laban kay Senate President Coco Pimentel, tinatangka na ba niyang gapangin na suporta ng mga senators against the Senate President? Hirap magsalita pero may mga balita na gano'n. May mga balita na gano'n pero naniniwala naman ako sa majority na hindi naniniwala kung ano sabihin ni Trillanes. So kay Pimentel kayo? Bago pa tong kahilingan nito si Senador Trillanes na matanggal si Senador Gordon sa Senate Blue Ribbon Committee at ito Senador Pimentel. Sila, di ba bangay-bangayan na rin sila talaga doon bago pa yan eh. Oo. Sa investigasyon pala, sa gitna pala ng investigasyon, may bangayan na. Nawawala sa focus. Eh, ang daming ang dapat pagtuunan ng pansin sa mga panahon na ito. Alright. Senator, ba't kayo dyan sa China, Senator? Ano yan, official or official or personal? Una-una meet natin yung head ng sports nila sa government. Pangalawa, may vaccine promotion din dito. Kaya, vaccine promotion. So, kailan ang balik nyo dito sa atin? Bukas. Siya, hindi mo na mag-IG magpo-post na lang daw siya. Ng IG. Para, Sir, ingat po. Thank you. Masyado malupit. Anyway, Senator, thank you so much. Ingat po kayo dyan. Thank you. Salamat. Thank you. Si Senador Manny Pacquiao. Kaya ikaw ingat ka sa IG mo. Tinitingnan ko lang naman yung mga newsfeed dyan. Ganun ba? Pag yung mga personal, parang ang dami-daming nag-live ngayon, di ba? At saka parang, I don't know, show off pag nasa IG ka and any other social media account, di ba? Talagang papakita mo din yung the best mo Wala nagpapakita sa social media na ang pangit na bahagi ng buhay mo. Ganon? Oo. Lahat pang inggit galore. Talaga, oo, no? Pakikita ito, nakakain. Ay, 10:32 na ho, oras natin. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Bagets. B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine,
T for tires, at S for self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso. Double A sa Double D. Ang tambalan ni Igan at Ali. Ayun, no? Tingnan mo yan, pareho yung damit natin. Oo. Huwag ka magko-cover ng Flare. sunog pag ganito. Oo. Wala na si... Rekindle. Napapansin ko, hi, kay Super Del Tadeo, ha? Pakita mo din. Kami ni Weng, sabay kami. Marirekindle yung... Meron pang white na to. Haba. Oo. Mag-cover ka ng ganyan sunog, babawalan ka Ano ng to, bombero. actually kumot sa bahay. Wala akong masuot. Ginawa kong blouse for the meantime. Mamaya Kita- babalik ko. Napapanood niyo ba sa TV yung traffic? My gosh. Asan? Yung, ayan o, yung southbound. Oo, wala. Parking lot na naman po Wala ang na EDSA. yan kaninang umaga. Yan. Walang galawan. At ano hanggang mamayang gabi na. Yun. Wala na, wala na. Hindi na Iwasan niyo yung mga lugar na may mall. Ayan, no? Walang galawan. No? Hindi, yan nga, EDSA ko mo, ang mall nga, wala nang mall dyan sa tapat. Oo. Ano lang intersection ng Cubao. Ang dadaanan mo dyan. Ano yan doon sa may market, sa may Mega Q-Mart, di ba? Oo. Ano ba to? Northbound? South? South to. Southbound yan, papunta Makati. Oo. Yung sa kabila, yun yung papunta na. Yun yung medyo gumagalaw-galaw. Kaya gumagalaw yan, nakalusot to sila sa ganyang kakapal. Yan. Mga ka dyan. Isang worst dyan, yung Guadalupe. Yung magkabilang side nun. Ako, perennial yan. Hoy, teka lang, Weng, gusto ko ba lang, Uy. yung ano, kasi di ba may mga lumabas sa social media na Na? holiday yung November 13 to 13. Bakit? Oo, Anong meron? ASEAN, di ba? Pero hindi ata ano ho yun, parang Maghihintay tayo ng deklarasyon mula sa Malacanang. kasi nga lumabas sa ano eh. Oo, sa Clark yun. Darating dito si Mang Do. Gusto ko makover si Mang Do. Oh my God. Mga kilala mo si May Mang Do. dala ba siyang nuggets? Wala. Si Mang Donald Trump. Gusto Si ko Mang makita si Donald. Melania, di ba? Oo, gusto punta sa US. Sabi ko, bakit ayaw sa akin ni Trump? Talaga? Ayaw doon sa Sober kanya ni naman. Trump. Hindi Pati naman. bata, may mga ganung mga Oo, iniisip. Ano? hindi naman. Oo. Well, anyway, yun lang ho. Kasi nga may lumabas na parang ganun sa social media na sinasabing holiday. Hindi pa ho official yun. Wala ha? pa. Baka kasama sa mga fake news. May yun. siguradong holiday. Ano? November 1. Oo naman, siyempre. Mahirap yun pag hindi mo ginawang holiday yun. Oo, pero yung 13, 14, 15, hindi pa ano yan. Hindi Wala pa pa. yan official, ha? Kasi iniisip ko, baka magplano na yung mga kababayan natin, baka bumili na ng Oo, ticket, wag po muna. mag-book na ng mga hotel, ganyan. Unless hindi. handa kayong mag-leave nung mga araw na yon. Unless talagang yun official leave nyo na Yes. magagamit nyo. Pero kung ibe-base nyo lang dahil sasabihin nyo, hindi, nakita ko sa social media eh. Huwag muna. Wala pa. Huwag nyo munang ikasa ang inyong mga bakasyon. May mga kautusan niya mula sa Malacanang. Oy, may paanunsyo lang dito, son. Yung sige. Ateneo Law Alumni Association Incorporated po ay and host batch 93. Aneo. Ateneo. Ano? Anyo. Ano yun? Anseo. Iniimbitahan po kayo sa Ateneo de Manila Law School Grand Alumni Homecoming sa Friday po yan, October 13 at sa Rizal Ballroom Makati Shangri-La Hotel. Jubilarians from classes 1957, wow, 1967, 1977 and 1992 will be honored. Ang festivities po ay magsisimula ng 5 p.m. at co-celebrated Holy Mass with Father Jet Villarin. Press ad ano? And syempre, contact niyo raw po si Mirna Gano sa 638-0616 at 0917-328-6847. Na ano ako doon sa ano mo? Sa relo mo na-distract ako para si Big Ben. Pakita mo, laki-laki oh. Big Ten. May mas malaki Ben 10, dito. Ben 10, laki no? Di ba mabigat yan? May mas malaki. Di ba pag uwi mo dyan, para meron ka ng muscle ano dito? Hindi naman. Hindi. Bigat eh, no? Hindi ako mahilig sa maliit na relo. Talaga? Ang laking tao mo kasi, no? Everything in me Yeah, everything is in me, is big. Yan. And ito po, sumakabilang buhay na Yung si... brains yun Yun lang, san. Hanggang head up lang tayo. Ang Wag head down. alin? Yung big. Big. Wow. Brains lang. Kaya gumagano na ko minsan alam ko, there are more bigger things in you Talaga? Hindi ko alam yan. than Hindi ko your aware. watch. Really? So mga kabilang buhay na po si Primitivo San Jose Enriquez. Siya po ay nakaburol ngayon sa mortuary ng San Anta Ana Parish Church. Ang kanyang libing ay gaganapin sa Manila South Cemetery pagkatapos ng misa alas 8 ng umaga sa Linggo, Oktubre 1. Yan, para ho sa kaalaman ng mga kaibigan, kamag-anak, kakilala ni Ginoong Primitivo San Jose Enriquez. Oy, may bago daw survey. Ito.
May bagong survey daw tayo. Ano to parang patunay ng matagal na nating paniniwala ng marami na hindi yung puro ng laban lang, di ba? So ito ha, Yung sa tumaas pa ngayon? Oo. At saka, 63% ng ganyang mga karami Pinoy. ang mga Pinoy na naniniwala na yung mga drug Sumuko. suspects na sumuko na, Ay pinatay pa oo, rin. pinatay pa rin. Ay, hindi pa inaano na nga ng Malacanang, sabi niya. Saka Oo. even ng PNP, sabi niya, kasi para daw yung mga questions doon sa survey, Leading. leading parang magiging sagot mo talaga magiging Yes or no favorable lang, doon sa gusto oo. nilang ano. Sino ba ang Wala na nag-commission? nag-commission ito Wala nag-commission na to. So ano to? Sino may Pusang gusto? palo. Ng Oo, ng SWS. SWS. Mm. Sarili nilang gasto, sarili nilang... Ngayon to, nirelease ano? Today, Oo. bago Yes, to. Oo. 29. According sa survey, 63%. 30% ng... Ikaw ba na-survey ka na? Hindi, never pa. Ikaw? Hindi rin. Ako, dito lang ako survey kung sasama ako sa Enchanted Kingdom. Pwede. Ako hindi pa din. Sa dinami-dami ng survey, Oo nga. di ba? Tapos ang lalaki ng mga porsyento pinag-uusapan. Pero hindi ka rin magtataka. 1, 2 lang normally ang respondents Ilang milyong Pilipino tayo. no? 100 plus na tayo. So, kumusta naman? Tatayo ba yung 1,200 sa sentimiento ng 100 million? Yun na nga ang tanong doon. Yung bang 1,200, parang reflection ba yon? Ako hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala. Hindi ako naniniwala. Una-una, hindi ka pa rin naman ang survey. Hindi ako na-survey. At sa ano ba, mayroon bang komunidad to? Kung saan ginagawa yung survey. Kasi parang 1,200. Depende sa method kasi. inaano mo yan, parang kinakalat Random. mo. Oo, kinakalat mo sa, alam mo naman ng society natin, may Correct. ABC. Tayo ay nasa DEE. ZZZ nga ako DEE tayo, di ba? ABC. Oo. Ayan, so ganun ba yun? Inaano ba nila to? Parang may mga allotment? May mga may methodology kasi sila, may mga method na sinusunod para sa survey. Ang pinakamaganda syempre ay yung face-to-face. Oo. Ito sabi, according to the survey, 30% ng surveyed Pilipino strongly agreed. Ayan, mahigpit na sumasang-ayon. At ang 32% ay somewhat agreed. Ano yung somewhat agreed? Bahagyang sumasang-ayon. Sumasang-ayon ng konti. With the survey question, ito dalawa yung tanong. May mga suspect sa illegal na bentahan ng droga na sumuko na pero pinatay pa. Ano sagot nito? Yes or no? Oo. Ganun lang naman yun eh. Di ba Agree, disagree. Hindi ba multiple choice? Walang ganun. Yes or no lang normally. At saka isa na in between. Naku. Or undecided. Yun, undecided. 17% yung undecided on the matter, while 11% naman yung somewhat disagreed. Ganun pa rin. 9% Ganun pa. naman strongly disagreed na meron mga drug suspect na sumurrender pero napatay pa rin. So ano na naman, siyempre ang pulis sasabihin na naman ito. Leading question. Ang problema ang daming ng ganong klase ng kaso O kita mo, kahapon lang, merong 2 pamilya na nag-file ng kaso sa ombudsman. Yung mga anak nila napatay sa police operation. Yung isa room boy sa isang motel sa Pasay, pauwi na, may kasamang kaibigan, nag-backride yung kaibigan, nakitang bangkay sa Delpan. Alam mo talaga, Galing ng Pasay. hindi naman po pwedeng hindi na magtatrabaho yung pulis. Kasi nung sa may nakausap ako mga pulis, hindi ko nababanggitin kasi medyo naging controversial yung naging trabaho nila. Oo. Sabi nila, alam nyo minsan, parang ayaw na namin magtrabaho. Kasi damn if you do, damn if Parang you don't. sabi nila, gusto namin re-responde na lang kami. Yung ba, sinabi, may patay ho Yung dito. may nangyari, saka sila Kasi mag-iimbestiga. nagtatrabaho kami katulad yun, yung trabaho daw nila noon, tinawagan sila ng barangay. Okay. Kasi sabi ng barangay, meron kaming mga reported dito na may mga nagdadala ng mga Adik-adik. illegal substance, alam mo na yon. So nag-respond sila and then part of that yung parang mga parang nag-inspection sila tapos parang 'di ba nareklamo. Parang ayaw na huminsan namin magtrabaho kaya lang trabaho namin kailangan. Hindi pwede Kaya nga, so siguro ito na talaga yung mahalaga magkaroon na talaga kayo ng body cam. Correct. Kasi hindi talaga pa pwedeng hindi kayo tatrabaho. Hindi kayo magtatrabaho dahil kasi siyempre, masakit din naman yan doon sa mga pulis din talaga nagtatrabaho ng totoo. Tsaka hindi talagang basta lang pumapatay. No, at hindi naman talaga din pumapatay. Kasi kaya lang, paano nga nangyari? Napatay yung pulis dahil naunahan siya nung kalaban. Naman. Edi luging-luging naman sila sa sasabihin ni Doon sa puntong yun, naiintindihan mo rin ang galit ni Presidente, di ba? Ito ang dami ng pulis na namatay sa amin. So, kailangan din naman patas ang laban. Kaya lang totoo yun Ang tagal ng proposal ng body cam. May budget na yan sa ilalim ng
pondo ng PNP for next year. So may allotment na. Meron na, may allotment na yan. Pero ang problema doon, syempre, yung procurement process. Hindi, dami ano dyan eh, sa Green Hills, wala ba? Sa Raon gusto mo. Hindi siya. Hindi dinadaan yun sa bidding pa din. Kasi malaki ang procurement nga yun. ni Presidente, hindi siya naniniwala sa bidding. Ay, pero hindi pwedeng hindi Pero kasi. sabi niya kasi ang bidding, ilang beses na niya sinabi yun eh, parang iyan ang source of corruption eh. Diba, sa mga kontraktor, gagawa ng tulay, yung pinakamura daw yung Yun ang kukuhanin mo. dapat. Kaya yung tulay, pagka ilang daan na ilang truck, Bagsak na. Oo, totoo. Kasi in lang yung pinakamurang bidder mo Correct. Kaya lang, syempre, depende kasi yung sa specs na ibibigay mo at depende sa magiging bid. Tapos, hindi lang naman yung kakayahan, hindi lang naman yung tawad ang pinag-uusapan, kundi yung kakayahan na pinansyal at karanasan ng kumpanya na kasama sa bidding. Kaya nga, pero hanggat may batas kasi yun. Kung may budget na yan, ano na siguro kung ang pulis natin pulisya natin, alam mo naman si PNP Chief De La Rosa, ilang beses na nga umiiyak yan di ba? Tawag ko nga siya, the crying chief. The crying chief, di ba? Ilang beses na nga umiiyak yan dahil nasasaktan siya na parang sa kabila nung kanilang pagsisikap intensyon na tong resolve ay napupulaan pa sila at nagkakaroon ng mga malalaking issue. Siguro naman magiging din siya masigasig na maka-procure na niyan kung kasi kailangan mo lang naman nare-record no? True. Hindi man kailangan nagsasalita yung camera no? Hindi. Pero mas maganda kasi may yung kuha yung malakas yung audio. Oo, may natsot. Lahat naman yata ng camera may natsot kahit cellphone natin may natsot Hindi, pero kailangan doon maganda yung quality din. Siyempre, alangan naman. Kita mo doon, yung mga mukha noon nagiging square. Pixelated yung video. Dapat naman mukha niya buo din. Tsaka hindi warped yung audio. Yun na siguro ang solusyon dyan para once and for all makita, ilang kayo mag-ooperate. Lagyan na kayo lahat ng ng camera doon. Yun nga daw ang neutral witness kung sakali. Yes, yun na yun. Kasi wala, kailangan na natin. Hindi rin talaga silang po pwedeng tumigil. Pero siyempre, hindi mo rin maiaalis na baka nga may mga nangyayaring ganito. Kasi alam mo naman, may mga pulis din naman talagang sangkot sa katiwalian. Truth. So, babalansihin natin yan. Si Tuesday ba magre-report na? Oras natin. Tuesday, mamaya ka namin tatawagin. Saka si Rod. Uy, ganun pa talaga. Hindi, nanonood si Tuesday. Ang bilis na oras. Tumina ko nina 10:30, ngayon 10:50 agad. Oo. Sige, 10:50 na. Oras natin. Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente-tipid tips. Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, tiyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso. Double A sa Double D, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A. Bayan, walang personalan. At balita pa tayo, si Tuesday New, ang lungsod ng Marawi, bubuksan ni Pangulong Duterte sa mga dayuhang investor. Tuesday? At Susan at Weng, tama ba ako? Yes. So, para kayong anong tawag nito? Pinagsama kayong dalawa. We are wala kayong preno. The World. way of things. Kanya. Inialok ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Mindanao sa mga Briton para paglagakan ng puhunan. Sa pagharap ng Pangulo kay United Kingdom Prime Minister's Trade Envoy to the Philippines, Richard Graham, sa Malacanang kamakailan, pinawi nito ang pangamba ng mga dayuhang mamumuhunan laban sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Sinabi ng Pangulo na hindi dapat mangamba ang mga investor dahil tinitiyak niyang tatapusin ang korupsyon sa ilalim ng kanyang termino. Ayon sa Pangulo, isang magandang lugar para paglagakan ng puhunan ang Mindanao, lalo na ang Marawi City. Sa sandaling matapusan niya ang bakbakan sa Marawi City at maisaayos ito, ay kanyang bubuksan para sa mga dayuhang investor. Binigyang diin ng Pangulo na gusto niyang mapaigting pa ang relasyon ng Pilipinas at United Kingdom, lalo na sa aspeto ng pagnenegosyo.
Ang inyong kapuso, Tuesday sa Gunyo ng GMA Super Radio DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Si Rod Vega naman po ay nasa Loyola Memorial Park sa Marikina. Nagpapatuloy po doon kaugnay ng unang anibersaryo ng kamatayan ni Senator Miriam Defensor Santiago. Rod? Weng at Ate Susan, nakakatapos lamang itong banal na misa dito naman sa Loyola Memorial Park kaugnay ng anibersaryo ng kamatayan ni Senator Miriam Defensor Santiago. Isa sa mga dumalo dito sa misa ay ang anak ng Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio at ganoon din si dating Senador Bongbong Marcos na naging running mate ng senadora nung nakaraang eleksyon. At sa homily, itong si Father Virgilio Bing Otoy ang nanguna dun sa misa. Kanyang tinawag ang dating senadora na Angel. Dahil wala na sa ating grabe o sa ating piling, itong si Senadora Santiago ay matatawag natin siya isang anghel na patuloy gumagabay sa atin. Pinaparihan din ng ilang mga dating nakasama niya, mga kaibigan, Senadora, doon sa kanyang pakikipagkapwa, lalo na doon sa aspetong pagtulong na hindi na kinakailangan ng limelight o ng media mileage. At maging ang kanyang kanyang kabiyak, ang kanyang esposo, si dating Yusek Jun Santiago, ay nagpapasalamat hanggang ngayon ay patuloy pa rin naalala ng ating mga kababayan ang naging buhay at naging ambag sa lipunan ni ang Senadora Santiago. At sa ngayon ay kakapalitan pa lamang nila ng mga lobo na kulay pula at ganun din ay muli nang itinanta yung pangalan ni Senadora Miriam bilang pagpugay sa yumaong senadora. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA Super Radio, DZWB lang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Double A sa Double B. Ay, habol lang ako ng greet. Oo, ito daw, DCWB at Radyo na TV pa ang favorite channel, syempre. J-Sac Laundry. Sabihin niya, Laguna, na doon si Kuya Kokoy nagpapalaba. Uy, With masarap ang Rommel and puto doon. RV. Puto Binyan. Puto Binyan. Saka sila si Jimmy Mendoza, yung mga PDEA. Yes, sina Charlie. Sina Charlie. Uy, miss natin doon si Sir Sina? Wilkins. Nandun na siya sa Bureau of Customs. Si Aaron ng andyan dyan. Oo, hindi ko pa namimit si Aaron Aquino eh. Aaron. Ayan, si Aaron Aquino. And syempre sa ate ka, hi te, dito pala. Ayan. Paano papaalam na ho kami, Aming ha? panganay. Dahil tapos na yung ating programa. Tapos na? Si Ali, babalik sa Monday. Oo, We'll be yan. back on Monday Miss you too. si Ali. And si Mike Enriquez. Of course. Sir Mike, andito ni sa mga nagba-birthday. Happy birthday! Happy birthday. Si Dennis, Casilianes. Saka si Birthday Lian. Si Lian din, Nagba-birthday di pa ba yan? Si Dennis? Kumpare ko yun. Kumpare. Hindi ka nga, nagba-birthday pa ba? Oo. Hindi kasi nagpaparamdam eh. Birthday ng birthday. Ang mga sila. technician natin, Si puro lang Lia. sila tech. Si Lia, mula nung nag-birthday, nagpanghapon na lang lagi. Talaga? Iniwasan na yung kantya. Ay, nako, salamat po ha sa ngalan ni Igan at ni Ali. Salamat po. Maraming Di ba salamat. wala sa mamaya pa hanggang 12 kami kasama ko si Lala. Thank you, Weng. Sino ako ba? Ikaw si Weng. 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 Magandang umaga po. We are Thank the you. Weya Twins. Bye. Pinanganak na Suweng. Salamat po Thank sa inyo. you. Ingat po Bye-bye. kayo. Happy weekend. Matraffic. Bye-bye. Bye. Double A sa Double B, ang tambalan ni Igan at Ali. Double A sa Double B, Jeng Jeng, muna at balita. Ang kulit, ang saya ng umaga. Mismo, pinagparis ng tadhana. Ang kulit, ang saya ng umaga. Double A sa Double B.